Kabanata 3431 hanggang Kabanata 3440. Kabanata 3431. Naging malamlam ang mukha ni Hansen. Simula nang nag-evolve ang kanyang katawan, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito. Hindi niya matukoy kung ano ang totoo pagdating kay Crepe Myrtle, na ang buong katawan ay nababalutan ng ulap. Kaya pa ni Hansen na makita ang tunay na anyo ni Demon Alpha, na may kapangyarihan ng ama ni Bauer, ngunit hindi niya nagawa iyon laban kay Crepe Myrtle. Napakalakas ng mga illusion skills na ito, pero para sa akin, mabuti iyon. Maaari nitong lokohin ang katawan ko, pero kaya kong umatake. Pagkatapos na malinlang ng illusion skills ng 7 beses, napagpasyahan ni Hansen na oras na para lumusob. Nang pagnininggan ni Crepe Myrtle ang bituin, sumabog ang lakas ng katawan ni Hansen. Nag-teleport siya sa harap ni Crepe Myrtle at binigyan ito ng isang suntok papunta sa dibdib ni Crepe Myrtle. Ang suntok ni Hansen ay may napakaraming lakas na naipon dito. Ito'y naglakbay kasama ang kapangyarihan ng Dangshan Sutra. Ang makapangyarihang lakas ng Dangshan ay nagpahinto sa pag-ikot ng mga universal cogwheel sa paligid. Napatunayan na ni Hansen ito sa katawan ni Demon Alpha. Kahit ang makapangyarihang Cause God Spirit Power ay kaya ring mapigil ng kapangyarihan ng Dangshan Sutra. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Dangshan Sutra, kahit anong lakas, hangin, apoy, kidlat, kulog, oras, o espasyo, kahit ano pa ang umatake sa kanya, kaya niya itong pigilang umikot. Kasama na doon ang kapangyarihan ni Crepe Myrtle. Habang ang kamao ni Hansen ay malapit nang tumama sa anyo ni Crepe Myrtle, kumarba ang labi ni Crepe Myrtle at nagpakita ng kakaibang ngiti. Ang katawan nito, na dati nakahinto, ay muling gumalaw. Mabilis ito ng husto. Nang dumaan ang kamay ni Hansen, ang mga daliri ni Crepe Myrtle ay dumiretso sa baywang ni Hansen. Mabilis ang reaksyon ni Hansen ngunit hindi sapat para iwasan ang mga daliring iyon. Tumama ang mga daliri ni Crepe Myrtle sa baywang ni Hansen. Ang kapangyarihan ng pagdaliri ay hindi tulad ng starlight o ano paman. Para kay Hansen, parang isang karayom na tumusok sa baywang niya. Naramdaman niya ang pamamanhid na kumalat sa buong katawan niya. Ang 10 daliri ni Crepe Myrtle ay parang mga espada. Tinamaan nila ang katawan ni Hansen. Nang maramdaman ni Hansen ang pananakit, naghanda siyang lumaban ng todo. Umaasa siyang matatalo niya si Crepe Myrtle. Nagulat si Hansen. Ngayon lang siya nasaktan ng ganito, at ng bagong kalabang ito. Napakalakas ng kapangyarihan ni Crepe Myrtle, ngunit hindi sapat para mawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Pinigilan niya ang sakit at inikat ang katawan niya. Ginamit niya ang lahat ng mga daliri niya bilang espada at sumugod sa mga daliri ni Crepe Myrtle. Nagulat si Crepe Myrtle na kaya pang lumaban ni Hansen. Ang kanyang katawan ay parang hangin, ayaw makipaglaban ng direkta kay Hansen. Hindi papayag si Hansen na makaurong si Crepe Myrtle. Ngunit nang susugod na sana siya, napagtanto niya na nawala ang lakas niya at hindi na niya kayang labanan si Crepe Myrtle. Kumunat ang noo ni Hansen at nag-isip, anong nangyayari? Bakit naniniwala ang katawan ko na hindi ako kayang sakta ng taong ito? Hindi naman kalayuan si Crepe Myrtle, ngunit tumingin siya pabalik kay Hansen at tumawa habang sinasabi, naiintindihan ko na. Kailangan ng katawan mo ng kapangyarihan ng kalaban para ma-activate ang sarili mong kapangyarihan para makalaban. Kung hindi ako gagamit ng kapangyarihan, walang silbi ang katawan mo. Pagkasabi nito, ang dalawang universo ay nagulantang. Hindi maaari. Si Hansen ay isang Annihilation Class God Spirit. Hindi posibleng tama ang sinabi ni Crepe Myrtle. Kailangan ba niya ng kapangyarihan ng kalaban para ma-activate ang sarili niyang katawan? Anong klase ng elemento yun? Talaga ba? Nag-uusap-usap ang lahat. Ang balitang iyon ay napaka-nakakagulat. Nako, natuklasan ang kapangyarihan ni Sanmo. Sa Space Garden, nag-aalala si Tang Xinliu. Kabado rin si Jian Ran. Mas mabuti sanang nanatiling lihim ang kondisyon ng katawan ni Hansen. Ngayon, lantad na ang kahinaan niya at halos wala na siyang pag-asa manalo. Kung ganun, parang hindi ka na mananalo ngayon, mahina ngunit kumpiyansang sabi ni Crepe Myrtle. Hindi. Ako ang mananalo, sabi ni Hansen habang umiling. Masyado kang kumpiyansa, Mr. Dollar. Ipaliwanag mo kung paano mo iniisip na ikaw ang tatanghaling panalo. Hindi ito panunuyan ni Crepe Myrtle, seryoso siyang nagtatanong. Tulad ng sinabi mo, kailangan ng katawan ko ang kapangyarihan mo para ma-activate, sagot ni Hansen. Kung hindi ka gagamit ng kapangyarihan, hindi ko rin magagamit ang kapangyarihan ko. Pero kung hindi ka gagamit ng kapangyarihan, hindi ka rin mananalo. Kapag gumamit ka ng kapangyarihan para patayin ako ang mananalo. Hindi yun lubos na tama. Nakasiguro pa rin si Crepe Myrtle. Talaga ba? Sige, gusto kong makita kung paano mo ako tatalunan.
Nakatingin si Hansen kay Crepe Myrtle. Alam na niya ang plano ng kalaban. Mr. Dollar, nakalimutan mo na ba ang aking Starlight Shadows? Tanong ni Crepe Myrtle. Ipapakita ko uli sa'yo. Hindi lang sila basta mga anino. Naglabas ng godlight ang kanyang katawan. Nagliwanag ang buong langit na puno ng mga bituin. Bumuhos ang napakaraming liwanag, magkakrus tulad ng chess pieces, at dumiretso sa katawan ni Hansen. Ngunit ngayon, iba ang Starlight. Hindi nito inactivate ang kapangyarihan ni Hansen. Akala ng katawan niya na walang panganib ang Starlight. Nakislat ang puso ni Hansen. Nakaramdam siya ng lamig sa likod niya. Sa susunod na segundo, tumama ang Starlight sa kanya. Walang lakas na na-activate sa katawan ni Hansen. Hindi niya naiwasan ang pagbagsak ng Starlight. Arg! Sigaw ni Hansen. Ang Starlight ay parang mga talim ng espada. Binalot nito si Hansen. Hindi niya makontrol ang kanyang katawan, kaya nalipad siya palayo. Nasusunog ang pakiramdam ni Hansen sa bawat tama ng Starlight. Parang hinahataw siya ng malupit na latigo. 10 milyong liwanag ang bumagsak. Parang 10 milyong hampas ng malupit na latigo. Matinding sakit, pakiramdam ni Hansen mababasag ang mga ngipin niya sa kirot. Kahit binubugbog si Hansen, hindi pa rin nag-a-activate ang kapangyarihan niya. Iniisip pa rin ng katawan niya na walang panganib sa sitwasyon. Natiyak ni Hansen ang kanyang hinala. Kayang linlangin ng kapangyarihan ni Crepe Myrtle ang kanyang katawan. Kabanata 3432. Matuklasan na ang katawan ni Hansen ay may ilang problema ay hindi mahirap. Pero ang maloko ang kanyang katawan at masaktan siya hanggang sa desperadong punto nang hindi nag-a-activate ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay isang bagay na tunay na nakakatakot. Sa kabutihang palad, kahit walang sumasabog na kapangyarihan, si Hansen ay may nakakatakot na lakas ng katawan. 10 milyong liwanag bituin ang bumagsak sa kanya ngunit maliit na pulang marka lang ang iniwan sa kanyang balat. Ang ganitong klaseng pinsala ay hindi ganoon kalala. Kaya ni Hansen tiisin ang sakit. Ang hindi makita ang paraan para makatakas dito ang tunay na nakakatakot. Kung kaya lang niyang gumamit ng mga Geno Arts, si Hansen ay magkakaroon ng 10,000 paraan para basagin ang mga liwanag bituin ni Crepe Myrtle. Ngayon, wala siyang magawa. Sa Space Garden, nag-aalalang nagtanong si Tang Xinliu, ayos lang ba si Hansen doon sa taas? Hindi nagsalita ng kahit anong kalokohan si Wang Fujing. Tumingin siya kay Han Yufei at nagtanong, Ate Han, may alam ka ba tungkol sa pinanggalingan ni Crepe Myrtle? Kahit sino ay makakakita na si Crepe Myrtle ay hindi basta simpleng destroyed class god spirit tulad ng sinabi niya kanina. Sa kapangyarihan niya, kahit annihilation class god spirit ay kaya niyang gawin ang kagaya nito. Tahimik si Han Yufei sandali bago nagsabi, hindi ko pa narinig ang god spirit na ito. Sa pagkakaalam ko, hindi siya kabilang sa 12 annihilation class god spirit. Pero base sa kakayahan ng kanyang katawan, mayroong siyang God Spirit body. Siguradong isa siyang God Spirit. Nalabas, kung hindi siya Annihilation class God Spirit, Reboot class God Spirit siya. Tanong ni Tang Xinliu. Akala ko sabi ni Hansen na 5 lang ang Reboot class God Spirit. Hindi kasama si Crepe Myrtle doon, di ba? Nakunat ang noo ni Han Yufei at hindi na nagsalita. Malinaw na hindi rin niya kilala si Crepe Myrtle. Malayo, sa isang blue planet, may templong ginto at metal sa isang isla sa gitna ng dagat. Isang lalaki at isang babae ang nakahiga sa buhanginan, nagsa-sunbathing habang pinapanood ang laban ni Hansen at Crepe Myrtle. Napakaganda ng babae kaya hindi siya kayang titigan ng direkta. Naging sobrang lamig ng dating niya. Kahit sinong Meniokis ay mapapahiya kapag nakita siya dahil hindi sila makakaisip ng kahit anong malaswa tungkol sa kanya. Ang lalaking kasama niya ay may kulay bronze na balat at malapad ang dibdib. Para siyang napakalakas at sobrang maskulado. Kung makita sila ni Hansen, malalaman niya kung sino sila. Ang lalaki at babae ay sina Taiyi at Moon God. Pinapanood ni Moon God habang hinahagupit ng mga liwanag bituin si Hansen. Kumunot ang kanyang labi at sinabi, si Hansen, yung maliit na lalaking yon, walang kwenta. Hindi niya kaya talunin ang isang maliit na destroyed class God Spirit lang. Malakas na tumawa si Taiyi. Alam mo naman kung sino yang si Crepe Myrtle pero sinasabi mo pa rin yan. Minamaliit mo ba si Hansen, o minamaliit mo si Crepe Myrtle? Pareho silang walang kwenta, sabi ni Moon God sabay tawa ng hindi mapigilan. Ngumiti si Taiyi. Ano man ang sabihin mo, si Hansen ay tagapagmana mo. Kung sobrang lala ng pagkatalo niya, nakakahiya yun para sayo. Pero baka si Crepe Myrtle ang tatalo sa kanya. Kahit ganoon, maliit na pinsala lang ang natatanggap niya. At yun, masasabi kong nakakagulat. Pinupuri mo ba si Hansen o si Crepe Myrtle? Hindi natuwa si Moon God. Inaapi niya ang mas mahina. Akala ba niya pwede rin akong apihin?
Kung sinong aso ang binugbog, tignan mo muna kung sino ang amo. Siya ang tagapagmana ko. Napailing si Tai habang natatawa. Huwag kang mag-alala. Hindi sa sobrahan ni Crepe Myrtle si Hansen. Gusto lang niyang malaman ni Hansen ang kahinaan niya. Kung matutuklasan niya yon, matutulungan siya nun. Yan lang ang paraan para matalo niya si Chinshu. Para bang si Human King ngayon. Nagulat si Moon God. Ibig mong sabihin, iniisip ni Crepe Myrtle na kayang labanan ni Hansen si Human King at talunin. Oo, parang ganun na nga, sagot ni Tai. Kung hindi, bakit siya mismo ang gumagalaw para harapin ang kahinaan ni Hansen? Nag-isip si Moon God tapos natawa. Nakakatuwa ito. Pinili ng leader ang sarili niyang anak. Pinili ng Gino Hall si Hansen. Akala ko magiging magkapareho sila ng opinyon. Akala ko makikipag-cooperate sila. Hindi ko akalaing magkakaroon pa rin ng labanan. Siguro sadyang magkaaway ang God Chaos Party at ang Gino Hall. Hindi naman talaga sila magkaaway. Tumingin si Tai sa kanya at nagsabi, matagal nang inaalagaan ni Crepe Myrtle si Hansen. Noon, akala ko dahil lang kay Bauer kaya niya ginagawa iyon. Pero ngayon, sa tingin ko mas matagal pa niyang pinili si Hansen bago pa. Pinili niya si Hansen. Hindi yun kapanipaniwala. Kakaiba ang katawan ni Hansen ngayon, pero hindi pa natin alam kung kayanan niyang lockerin ang step. Kahit kaya niya, hindi mahuhulaan ni Crepe Myrtle ang mga nagawa ni Hansen. Maliban na lang kung nabuhay muli ang dating leader. Pero hindi naman siya si Crepe Myrtle. Hindi niya pwedeng makita ang kapangyarihang iyon. Hindi makapaniwala si Moon God. Siguro hindi niya nakita ang mga future achievements ni Hansen, pero alam niya na si Hansen ay tagapagmana ni Han Jinji. Kaya handa siyang makipagsugal, sabi ni Tai. Han Jinji, yung matandang manluloko. Ano naman ang koneksyon niya sa Gino Hall? Nanootang ka ba sa mukha ni Moon God? Wala akong alam na mas higit sa iyo, seryosong sagot ni Tai. Makapaghiling sa harap ni Crepe Myrtle at mabuhay ay napakabihira, pero ginawa iyon ni Han Jinji. Narinig kong natalo niya si Crepe Myrtle. Hindi ko akalaing ganoon siya kalakas. Panay dahil lang ang alam niya, sagot ni Moon God na hindi maitago ang inis kay Han Jinji. Kahit manlilin lang siya, ang matalo ang master ng universo ay nakakatakot pa rin, seryoso si Tai. Kapag nakita mo siya ulit, huwag mong kalilimutan iyan. Hindi ko pinapaniwalaan yan. Manluloko yon. Ano ba ang magagawa niya sa tulad ko? At isa pa, yung natalo lang niya ang master ng universo noon. Kapag may bagong Geno Tablet Master, magbabago ang leader. Ang talunin ng leader ng Geno Hall ay hindi ganoon kaipagmamalaki. Kung ang galing niya ay ganoon kataas, bakit hindi niya ipaglaban ang tagapagmana niya at talunin niyang Chinshu, yang Human King? Hindi sumasang-ayon si Moon God. Napabuntong hininga si Tai. Misteryoso ang taong yun. Hindi ko rin alam ang mga motibo niya. Akala ko kaya niyang talunin ang reincarnation ng lumang leader, pero iyon ay pinili ni Ozure bilang spirit body. Pinagsama sila. Ngayon, hindi na siya maaaring muling ipanganak. Kung may makakaalam pa kung sino talaga si Han Jinji, malamang si Crepe Myrtle lang. Pareho lang silang mga manluloko, sabi ni Moon God. Mga sinungaling lang sila. Pareho lang silang may sariling pakay. Habang nag-uusap sila, si Hansen ay nakulong sa liwanag bituin. Nag-ipon siya ng lakas, gustong basagin ang liwanag bituin, pero hindi magising ng kapangyarihan ang kanyang katawan. Gaano man siya magsikap, hinaharang ng liwanag bituin ang lahat. Kung hindi ko magagamit ang kapangyarihan ko, gagamitin ko ang kapangyarihan ni Crepe Myrtle. Sinarado ni Hansen ang kanyang mga mata. Nakatuon ang isip niya sa mga liwanag bituin na bumabagsak sa kanya. Kabanata 3433. Dahil hindi niya magamit ang sariling kapangyarihan, nagplano si Hansen na gumamit ng kapangyarihan para labanan ang kapangyarihan ng kalaban. Ito ang pinakauna at pinakakomplikadong teknik na maaari niyang gawin. Maraming tao ang nakakaalam nito, pero bihira itong gamitin sa totoong laban. Sa karaniwan, ang mas malakas ang siyang nakakalupig sa mahina. Ginagamit nila ang kapangyarihan para durugin ang kumpiyansa ng kalaban. Sa laban ng magkapantay, o kung mahina laban sa malakas, ang paggamit ng kapangyarihan para durugin ang kapangyarihan ay napakahirap gamitin sa aktwal na labanan. Pero ang paggamit ng kapangyarihan laban sa kapangyarihan, ito ang bagay na napakagaling gawin ni Hansen. Noong tinuruan siya ni Bai Yixia ng Yin Yang Blast, naglaan siya ng maraming oras para alamin ang teknik na ito. Ngayon, hindi niya magamit ang sarili niyang puwersa. Pero dahil napakalakas ng kanyang pisikal na katawan, hindi ganon kahirap para sa kanya na gamitin ang lakas ng kalaban para salungatin ito. Ramdam niya ang pagbagsak ng liwanag ng mga bituin sa kanyang katawan. Ang kanyang mga buto at kalamnan ay bahagyang nag-aayos ng anggulo. Sa bawat tama ng liwanag sa kanya, may kakaibang pagbabagong nangyayari.
Mga manunood na mapanglait. Ang mga katulad ni Hansen, hindi yan aabot sa top 4. Kahit Annihilation class God Spirit pa siya, hindi siya kabilang sa top 12 main gods. Ang mga wild gods ay mananatiling wild gods. Hindi sila maihahambing sa mga main gods. Malakas ang katawan niya, aminado ako. Matagal na siyang binabayo ng liwanag pero di man lang nawala ng malay. Sa ganitong kahihiyan, hindi na lang ba siya sumuko? Ako'y natatakot, baka hindi niya kayang sumuko. Kung walang kapangyarihan, para saan pa mag-akyat ng mataas? Alam ng lahat, kapag mas mataas ang akyatin, mas malala ang pagbagsak. Biglang nagbago ang nangyayari sa katawan ni Hansen. Ang starlight na tumatama sa kanya ay parang tumatama sa salamin, tumatalsik pabalik. Boom! 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 Ang mga liwanag na tumatalsik mula sa kanya ay tumatama sa iba pang starlight, lumilikha ng napakalalakas na alon at liwanag, parang paputok sa langit. Dumarami ng dumarami ang liwanag na kanyang ibinabalik. Hindi lamang niya ito pinipigilan, ibinabato niya ito pabalik kay Crepe Myrtle. He is using power to beat power. That is quite impressive, but it will not be enough. Sabi ni Crepe Myrtle, sabay bago ng anyo ng mga bituin. Ngayon, bawat starlight ay may ibang elemento at ibang uri ng puwersa, apoy, tubig, metal, lupa, sobrang lambot, sobrang tigas, explosive, at kung ano-ano pa. Bawat tama, sinusubukan nitong guluhin ang pag-reflect ni Hansen. Ngunit ngumisi lamang si Hansen. Akala mo mapipigilan mo ako. Mas bata ka pa sa palengke kung ganyan iniisip mo. Isa-isa, ang lahat ng dumadating na kapangyarihan ay binabalik niyang lahat kay Crepe Myrtle. Tahimik ang buong Universe of Kingdoms. Samantalang nagsisigawan sa tuwa ang Geno Universe. Master Dollar talaga. Hindi siya matitinag. Master Dollar ay nakakatakot. Kahit na may 10,000 starlights na bawat isa ay may ibang kapangyarihan, kayang-kaya niya silang i-bounce pabalik. Walang kapangyarihan. Walang problema. Ang batang iyon ay gumagamit ng kapangyarihan para gamitin ang kapangyarihan ng iba. Siguradong level ng totoong Diyos. Reaksyon ng mga malalaking nilalang. Sky Palace Leader. Ang galing niya sa paghiram ng lakas. Siya na ang pinakamahusay dito. Very high leader. Kahit gaano kagaling ang teknik, kung hindi ganito kalakas ang katawan, walang kwenta. Gaano ba katindi ang laman ng bata na yan? Tai. Ang nakakatakot, parang kayanan niyang tanggapin ang kahit anong puwersa sa universo. Pero hindi pa rin siya akma sa mga batas ng mundong ito. Moon God. Magagawa ba niyang makatawid sa hakbang na iyon bago labanan ang Human King? Tai. Hindi ko alam, pero sigurado ako, kaya dumating si Crepe Myrtle ay para malaman iyon. Habang tumatama ang napakalakas na starlight kay Crepe Myrtle, parang ulan lang ito sa dagat, naglalaho na parang wala lang. Nanlamig si Hansen. Sobra ang lakas niya, baka hindi ito ang Crepe Myrtle na nasa Geno Hall. Crepe Myrtle ngumiti. Magaling, pero ngayon pa lang tayo nagsisimula. Kabanata 3434. Nakaharap na ni Hansen ang maraming elite sa kanyang paglalakbay sa mundo. Lagi namang may iilan na itinuturing niyang napakalakas. Ngunit wala ni isa ang tulad ng Crepe Myrtle, na pakiramdam niya'y parang siya ay inilagay sa ilalim ng mikroskopyo. Pakiramdam niya'y binabantayan ang bawat galaw ng kanyang katawan. Ang buong katawan niya, ang buong lihim, at ang pinakamalalim na sekreto sa kanyang puso ay lahat ay nasilip na ng mata ng lalaki. Wala nang natitirang lihim. Itinuro ni Crepe Myrtle ang kanyang daliri diretso kay Hansen. Hindi ito mukhang espesyal. Para lang itong karaniwang itinuturo sa noo ni Hansen. Walang bilis ng kidlat. Walang anino. Wala ring pakiramdam ng galaw sa labanan. Isang karaniwang itinaas na daliri lamang, walang kasamang teknik o kapangyarihan. Ang isang simpleng daliri ay nagpagulo kay Hansen kung ano ang dapat gawin. Hindi ito gagana. Hindi rin ito gagana. Biglang napagtanto ni Hansen na sa ilalim ng mga matang nagbabantay, ang isang napaka-ordinaryong daliri ay naging pinakamakapangyarihang galaw na nakita ng universo. Bigla siyang nagmulat. Hindi espesyal ang daliri ni Crepe Myrtle. Ang espesyal ay ang kanyang mga mata, na nakakakita sa puso ng tao. Sa mga mata niya, parang nakalantad ang lahat ng iniisip ko. Kahit anong gawin ko, nauunawaan ni Crepe Myrtle. Kaya niya gawing nakamamatay ang daliri na iyon. Hanggat nandyan ang mga mata na nakakakita sa puso ng tao, mali ang aking reaksyon sa daliri. Reaksyon ni Moon God at Tai. Napansin ni Moon God ang lakas ng daliri at ngumiti. Napakabastos ni Crepe Myrtle. Siya ang pinuno ng Geno Hall. Siya ang tagapamahala ng universo. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng universo para makita ang kaluluwa ng tao. Ginagamit niya ito laban kay Hansen. Ang cheap naman. Tai umiling. Para matalo si Human King, kailangan niyang tiisin ang pagsubok na ito.
Alam mo, may genes at dugo ng dating leader si Chinshu. Baka hindi kumpleto, at sinasabi ng hinaharap na hindi niya kaya, pero kaya niyang makita ang kaluluwa ng kalaban. Moon God Tumango. Paano mananalo si Hansen? Hindi niya magamit ang Geno Arts. Kailangan niyang gamitin ang katawan niya. Ganito kakapangyarihan ang soul skills. Mas nakakatakot pa kaysa sa Propecia. Maaaring baguhin ang hinaharap, pero hindi kayang magsinungaling ang iniisip sa puso ng tao. Para bang bukas na ipinapakita ni Hansen ang iniisip niya, at ayon doon siya lumalaban. Hindi siya makapagsinungaling, kaya paano siya mananalo? Tai. Ang mga sundalo ay kakaiba. Ang mga gumagamit ng sundalo ay laging nananalo sa kakaibang paraan. Ang mga kilalang general na nag-iwan ng marka sa kasaysayan ay gumagamit ng kakaibang taktika. Pero nakalimutan ng lahat, mapanganib ang kakaibang paraan. Ang totoong general na hindi natatalo ay walang malalaking tagumpay, pero patuloy silang lumalaban ng hindi namamatay. Alam mo ba kung bakit? Moon God. Ang tinutukoy mo ba ay King Path? Tai Tumango. Gumastos ng isa para sa halaga ng isa, o gumastos ng 10 para sa halaga ng 10, hindi ka lalabis o mawawala ng sobra. Kung 10 tao laban sa 5, mananalo ang 10. Kung 1,000 laban sa 800, mananalo ang 1,000. Kung sasabihin mo sa kalaban ang lahat, hindi siya mananalo. Pinapanood lang niya at talo. Gawin mo ang kaya mo. Huwag mag-risk. Ito ang King Path. Moon God. Kung ang katawan ni Hansen ay normal, magagamit niya ang King Path para talunin si Crepe Myrtle. Pero ngayon, hindi niya magamit ang kapangyarihan. Paano niya magagamit ang King Path? Tai. Nakadepende yun kung may angat ni Hansen sa susunod na antas. Ang labanan ni Hansen. Pakiramdam ni Hansen ay parang nakikipaglaban sa langit at tao. Kahit anong galaw, kahit anong laban, kahit anong pag-iwas, hindi niya matatakas ang mapanganib na daliri. Tila talo ang tanging opsyon. Kung susubukan niyang umatras, magpapatuloy ang atake ni Crepe Myrtle at hindi siya makakatakas. Alam ni Hansen ang King Path, at alam niya ito higit pa kay Tai. Iniisip niya na maaaring gamitin ang King Path para sirain ang daliri ni Crepe Myrtle, pero tulad ng sabi ni Moon God, wala siyang kapangyarihan. Paano niya magagamit ang King Path? Isang maliit na sundalo laban sa milyon-milyong sundalo ay hindi King Path. Kahit isang tunay na hari na iwan mag-isa laban sa milyon, kahit pag-usapan ang King Path, nakakatawa pa rin. Pagharap sa daliri ni Crepe Myrtle. Ano ang meron ako ngayon na mas malakas kaysa kay Crepe Myrtle? Tinitingnan ni Hansen ang paparating na daliri. Maraming ideya ang pumapasok sa isip niya, pero hindi gumagalaw ang katawan. Nang mapansin niyang tatama ang daliri, bumuka ang kanyang mga mata. Lumitaw ang godlight sa kanyang mata. Iniliko niya ang ulo pabalik at ginamit ito para tamaan ang daliri ni Crepe Myrtle. Tama ng daliri ni Crepe Myrtle ang ulo ni Hansen. Naipit si Crepe Myrtle. Hinawakan ni Hansen ang kanyang ulo at bumagsak sa lupa, masakit ang labi at ngipin. Napakasamang ideya ang puwersahan. Ginamit ni Crepe Myrtle ang isa pang kamay para haplasan ang nasirang daliri. Bahagyang pula ang dulo, pero ngumiti pa rin kay Hansen. Hindi ito tungkol sa akin kung bastos ako o hindi. Kung may kapangyarihan ka, patayin mo na lang ako. Ngumiti si Hansen. Ngumisi si Crepe Myrtle, tumingin kay Hansen, at ngumiti. Akala mo hindi ko magagawa sa katawan mo? Opo. Sagot ni Hansen. Sige, ipapakita ko kung paano ko ito sisirain. Itinaas ni Crepe Myrtle ang daliri at tumungo kay Hansen. Ginagamit pa rin ang parehong daliri. Sa katunayan, kung gusto ni Crepe Myrtle pumatay, hindi niya kailangan ng skills o powers. Kung gusto niya, iniisip lang niya at patay na ang kalaban. Bihira ang mga nilalang sa universo na mapipilitang gamitin ni Crepe Myrtle ang little finger niya. Mas bihira kung hindi ito pumapatay. Kaya hindi niya kailangan ng skill. Sapat na ang daliri para pumatay ng mga Diyos at fairies. Kaya nitong patayin ang universo. Hansen at ang laban. Medyo nanlumo ang mukha ni Hansen. Parang normal lang ang daliri, pero alam niya kung sino talaga si Crepe Myrtle. Hindi lang basta daliri ang iyon. Hindi niya maisip kung paano niya masisira ito. Mahigpit niyang hawak ang kanyang anit para tamaan ang daliri ni Crepe Myrtle muli. Hindi mo ba gusto itong hawakan? Ngayon, maaari mo na. Pinagsama ni Hansen ang lakas sa kanyang ulo. Ihahampis niya ang daliri ni Crepe Myrtle. Hindi nagbago ang daliri, katulad ng huling tama sa ulo ni Hansen. Ngunit ngayon, iba ang naramdaman. Parang may pako sa loob ng kanyang ulo. Napakasakit na pakiramdam na parang sisubog ito. Kabanata 3435. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may natatanging kabuuan. Ang universo ay isang ganap na nilikha. Ang katawan ng isang maliit na nilalang ay maaaring ituring na kumpleto.
Mula sa kanilang mga substansya, ang universo at ang mga nilalang na naninirahan dito ay buo sa mundong ito. Ibig sabihin, ang mga katawan mismo ay maaaring maging natatanging universo. Habang nagsasalita si Crepe Myrtle, gumalaw ang kanyang mga daliri. Lahat ng kanyang daliri ay tumama sa bawat bahagi ng katawan ni Hansen. Bawat daliring tumama kay Hansen ay parang bakal na pako na hinahampas sa kanyang katawan. Pakiramdam ni Hansen, ang sakit ay hindi matiis. Napakasakit nito. Ang pinakakakaiba sa lahat ay hindi napunit ang damit ni Hansen. Hindi rin nasaktan ang kanyang katawan. Gayunpaman, naramdaman ni Hansen ang matalim na kapangyarihan ng isang pako na tumatagos sa kanyang katawan sa ere. Kahit na malakas ang kanyang katawan, hindi niya maalis ang mga limitasyon ng kapangyarihang iyon. Pinagpraktisan ko ang buong buhay ko, nag-evolve at nauunawaan ang himala ng unibersong ito. Kahit hindi ko lubos na nauunawaan ang himala ng unibersong ito, nakakita ako ng kaunting sulyap sa likod ng tabing. Ang kapangyarihan ng universo ay hindi masisira. Kahit na puno ng God spirits ang kalangitan, hindi nila ito mapipigilan. Hindi mahalaga kung gaano katatag ang iyong katawan dahil hindi mo ito kayang labanan. Habang nagsasalita si Crepe Myrtle, tinamaan niya si Hansen ng 28 beses gamit ang kanyang mga daliri. Sa bawat puntong tinamaan ng 28 daliri, kumislap ang isang liwanag. Para itong 28 bituin na nakapako sa katawan ni Hansen. Nakulong si Hansen sa espasyo. Lalo na ang liwanag ng bituin sa kanyang noo. Napakaliwanag nito na parang aurora borealis ang hitsura niya. Kamusta? Sa tingin mo, kaya ko bang sirain ang iyong katawan? Pagkatapos hilahin ni Crepe Myrtle ang kanyang kamay, tumingin siya kay Hansen, na nakapako sa ere. Ngumiti siya sa kanya. Sa simula, kayang gumalaw ni Hansen. Ngayon, matapos may pako ng 28 liwanag ang kanyang katawan, hindi na niya magawa. Nauubos ang kanyang kapangyarihan. Para bang 28 pako ang humampa sa kanya at nakapako sa cross. Mas lalo pang nadismaya si Hansen dahil hindi pa rin na-activate ang kanyang katawan. Para bang wala ang kapangyarihang sumaktan sa kanyang katawan. Nang makita ni Crepe Myrtle na hindi sumagot si Hansen, tumawa siya. Ano? Hindi ka pa rin handang sumuko? Talaga bang gusto mong itaboy kita sa 33 kalangitan? Tumingin si Hansen kay Crepe Myrtle na parang nag-aapoy ang kanyang mga mata. Seryoso niyang sinabi. Gusto ko lang malaman kung ito na ba lahat ng kapangyarihang hawak mo. Kaya ano, kahit ito na ang lahat ng kapangyarihan ko, anong ibig sabihin nun? Interesado si Crepe Myrtle kay Hansen. Wala, gusto ko lang pasalamatan ka sa pagturo sa akin ng teorya ng universo, sagot ni Hansen. Tumawa si Crepe Myrtle. Hindi mo kailangan akong pasalamatan. Hindi ko naman naging universo mismo, at maaaring mali ang sinabi ko. Kahit paniniwalaan kung totoo ang mga salita ko, hindi ko pa rin nagagawa ang hakbang na iyon. Maaaring mali ang akala ko. Kung susundin mo ang aking mga salita at mali pala, baka mas maligaw ka pa. Baka gusto mo akong sir-on mamaya. Gumawa si Hansen na parang hindi niya narinig ang sinabi ni Crepe Myrtle. Tinanong niya, ito na ba ang huling hakbang? Kung mararamdaman ko ang universo sa loob ng aking katawan, ibig bang sabihin ay naipasa ko na ang hakbang na iyon? Siguro, sagot ni Crepe Myrtle. Kung susuriin ang iyong katawan, sayang kung hindi mo magagawa ang hakbang na iyon. Ang katawan ng ibang tao ay may mga patakaran at kaayusan, samantalang sa iyo ay magulo lang. Baka hindi ka maging universo. Kinailangan ni Hansen aminin na may katuturan ang sinabi ni Crepe Myrtle. Sa nakaraan, nag-level up siya. Ang kapangyarihan niya ay kahawig ng mga patakaran ng universo. Ngayon, wala ng patakaran o kaayusan ang kanyang katawan. Paano siya magpapatuloy sa katawan na ganito? Iniisip ni Hansen. Kung si Crepe Myrtle ang tao mula sa Geno Hall, isa siya sa iilang malapit sa hakbang na iyon. Ang paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa pagiging universo ay tiyak na hakbang na hinahanap ni Chinshu. Pero tama siya. Sa kasalukuyang kondisyon ng katawan ko, hindi ko sa tingin na kaya kong gawin ang hakbang na iyon. Interaksyon ni Hansen at Crepe Myrtle. Parang ngumiti si Crepe Myrtle kay Hansen, ngunit hindi talaga siya ngumingiti. Nadismaya ka ba na baka hindi mo magawa ang hakbang na iyon? Wala akong ikinalulungkot, sagot ni Hansen. Ganon talaga ang buhay. Walang makakaalam kung ano ang magiging sarili nila. Maraming landas ang nilakaran ko at marami akong natinjing tanawin na nakita kung ano ang nakikita ng iba. Para sa akin, ito ang pinakakayang yamang hawak ko. Tumingin kay Hansen si Crepe Myrtle ng may pangmamaliit. Tumawa siya at nagsabi. Ang sinabi mo ay parang interview ng isang talunan na nagsasabing nakita na niya ang lahat at masaya sa kasalukuyan. Para bang friendship muna, competition pangalawa. Para bang basta nandyan ako sa puso mo, maaari kang magpakasal kahit kanino.
Ito ang mga salitang sinasabi ng mahihinang puso para aliwin ang kanilang pag-iyak. Nang marinig ni Hansen iyon, tumawa siya at sinabi, "Tama ka, mga salitang aliw na sinasabi ng mga tauunan sa kanilang sarili." Tumingin si Crepe Myrtle kay Hansen at nagtanong, "Hindi mo ba ginagawa ang eksaktong ganoon? Sinasabi mo na masaya ka sa nakikita mo at hindi mahalaga ang katapusan. Aliw mo lang sarili mo." Seryosong sagot ni Hansen. "Ang sinabi ko lang, ang mga tanawin na hinahangaan ko ay aking gantimpala. Hindi ko sinabi na hindi mahalaga ang katapusan. Para sa akin, pantay ang halaga ng katapusan at ng tanawin. Gusto kong maging kapanapanabik, at gusto kong maabot ang katapusan na gusto ko." "Sayang, wala kang pagkakataon maabot ang katapusan," malamig na sabi ni Crepe Myrtle. Umiling si Hansen. Hindi ko lang maabot ang katapusan na itinakda ng iba tulad mo. Hindi ibig sabihin na hindi ko maabot ang katapusan na itinakda ko mismo. O, kung ganoon, sabihin mo sa akin, paano mo nais maabot ang iyong katapusan?" Interesado si Crepe Myrtle. Hindi siya gumawa ng iba pang hakbang. Hindi sumagot si Hansen. Sa halip, sinabi niya, "Ang pagiging universo ay napakalakas na katapusan, pero iyon lang ang katapusan na itinakda mo sa sarili mo. Paano mo malalaman na wala nang mas mataas pang katapusan lampas doon? Kapag ang katawan ay naging universo, ibig sabihin sinusunog mo ang sarili mo at ipinagkakalob ang sarili mo sa universo," sabi ni Crepe Myrtle. "Pantay ka na sa universo. Iyon ang universo. Iyon lang. Hindi ka magiging mas mataas pa rito. Kung universo ang katapusan, ano ang nasa labas ng universo?" Tanong ni Hansen. "Iyon ay anuman ang sinasabi ng pilosopiya," sagot ni Crepe Myrtle. "Walang tiyak na sagot. Sabihin nating may ibang katapusan sa labas ng universo. Ibig sabihin, ang katapusan ng universo ay isang hintuan lamang. Kung pipiliin kong lockerin iyon, pipiliin ko ang ibang landas. Hindi dahil hindi ako pupunta sa hintuan ay hindi ko mararating ang katapusan. Sayang, lahat ng ito ay teorya lamang. Ang hinaharap mo ay may aktwal na paghihirap. Kung hindi mo maaayos ang kasalukuyang limitasyon sa teknolohiya, wala kang kakayahan magpatuloy at umaban pa." Tumingin si Crepe Myrtle kay Hansen na parang nag-aapoy ang mga mata. Baka hindi. Nagsimulang lumiwanag ang mga mata ni Hansen. Ang isang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang kumulo. Ang 28 liwanag kay Hansen ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Ang puwersang nagpako sa kanyang katawan sa ere ay parang mga pako na nagpapanatili sa bilanggo na nakatayo. Kabanata 3436. Napakagaling. Oo, ganoon lang. Ipakita mo sa akin ang tunay na potensyal ng iyong katawan. Pinanood ni Crepe Myrtle ang mga pagbabago sa katawan ni Hansen. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may kakaibang liwanag. Tanging ang kanyang boses ang maririnig, na tila mumbling lamang. Ang mga kalamnan ni Hansen ay humihigpit, ganoon din ang kanyang balat. Gusto niyang takasan ang mga nakapako na limitasyon ng 28 liwanag gamit ang kanyang lakas. "Tama ka sa sinabi mo na hindi nararamdaman ng aking katawan ang mga patakaran at kaayusan. Para itong bato na sobrang tigas ngunit walang silbi." Patuloy na sinabi ni Hansen ang mga ganitong bagay habang nagsusumikap dahil naubos na niya ang kanyang lakas. Ang mga lugar na pinipigilan ng liwanag ay hindi gumagawa ng uka sa kanyang katawan. Para bang may mga invisible pins na handang tumago sa kanyang balat anumang oras. "Ano ang kinalaman nun sa kahit ano?" Tanong ni Hansen habang patuloy na nagpupumilit. "Kahit hindi mo maramdaman ang mga patakaran at kaayusan, nariyan pa rin ang aking katawan. Kanina, sinabi mo na ang lahat ay kumpleto at hiwalay sa iba. Isang langgam, isang leon, isang bato, bawat bagay ay isang kumpletong, maliit na universo sa sarili nito." "Oo, pero anong ibig sabihin nun? Sabihin mo na lang. Ano ba talaga ang gusto mong iparating?" Mataas ang interes ni Crepe Myrtle kay Hansen. "Gayunpaman, ang aking katawan ay magkakaroon pa rin ng sariling universo sa loob," sabi ni Hansen. "Dahil nasa chaos mode ang unibersong ito, hindi natin ito maunawaan. Hindi man lang ako makaintindi." Ang kanyang kanang braso, na nagpupumilit, ay bahagyang gumalaw. Nagsimulang damyugo ang braso. Sobra ang paggamit niya ng lakas. Ang balat ng braso na pinipigilan ng liwanag ay napunit. Damyugo ito. Ibig mo bang sabihin, ang katawan mo ay parang chaos mode bago sumabog ang universo? Tanong ni Crepe Myrtle matapos mag-isip ng sandali. "Oo, iyon mismo ang ibig kong sabihin. Tama ka." Nang magsalita si Hansen, napunit ang balat sa mga lugar na pinipigilan ng 28 liwanag. Damyugo siya. Hindi pinansin ni Hansen ang kanyang mga sugat. Patuloy siyang gumamit ng lakas at sinubukang takasan ang liwanag, ngunit mas lumaki lamang ang kanyang sugat.
Damyugo ito parang patak ng tubig. Napakasigasig mo para isipin ito. Tinatreto mo ang iyong katawan na parang universo bago sumabog. Parang may walang katapusang posibilidad ka. Bahagyang ngumiti si Crepe Myrtle at sinabi. Ngunit may isang mali ka. Sinabi kong bawat nilalang ay maaaring gamitin ang kanilang katawan bilang maliit na universo, pero ang maliit na unibersong ito, kumpara sa totoong universo, ay napakaliit at napakasimple. Parang prototype lamang. Kailangan pa ng katawan na mag-evolve para mas maging kumpleto ang simula ng universo. Gawin iyon, at magiging kasing lakas ng universo. Kung totoo ang sinasabi mo, ang iyong katawan ay parang chaotic universe bago sumabog, ibig sabihin ikaw ang pinakamababang antas sa pyramid. Mas atresado ka kaysa sa ibang nilalang. Tama ka kung ganoon mo tingnan. Ang ebolusyon ng aking katawan ay mas mahina kaysa sa ibang nilalang sa universo. Half-speech lang ang nasabi ni Hansen nang kumupas ang kanyang kanang kamay sa kamao. Ang liwanag na pinipigilan ng kanyang kamay ay dumaan sa laman at buto. Nag-iwan ito ng dagwang butas sa loob. Kaya ano, walang nakakaunawa sa aking katawan kaysa sa akin. Bagaman mabagal, alam kong nararamdaman ko ito. Hindi ito powerless. Masasabi kong napakalakas nito. Wala lang akong kakayahang sirain ang pagkakabit nito at pakawalan ang kapangyarihan. Kung makakagawa ako ng hakbang na iyon, naniniwala ako na magiging pinakamalakas ang katawan na ito sa universo. Nang magsalita si Hansen, mas damyugo pa habang pinunit ang liwanag. Dumaan ito sa kanyang laman at buto. Yumuko si Hansen pasulong. Nariyan pa rin ang liwanag. Dumaan ito sa kanyang katawan at bungo. Ang kanyang kilay at utak ay may mga dagwang butas. Ang kanyang katawan ay basang-basa sa dugo mula ulo hanggang paa. Nakakadiri lamang siyang tingnan. Lahat ng tao na nanunood ng laban ay naramdaman ang pangangati ng balat, ngunit sulit ang nakikita. Nakalaya ni Hansen ang mga limitasyong nagpako sa kanya. Nakawala siya sa 28 malupit na liwanag na nagpigil sa kanya. Ang mga kalamnan ni Hansen ay sobrang higpit sa puntong ito. Para siyang naglalagablab na apoy. Tumungo siya kay Crepe Myrtle. Sa bawat hakbang, gumagaling ang dagwang butas sa katawan niya. Bigla, bumalik siya sa normal. Wala nang bakas ng sugat. Kung hindi damyugo ang kanyang damit, hindi maniniwala ang sinuman sa kanyang karanasan. Huminto si Crepe Myrtle sa pagkakaunat ng kilay. Habang lumalapit si Hansen, naisip niya. Ang katawan ba niya talaga kasing tibay? Kahit ang universe power na aking natutunan ay hindi kayang magpasiklab sa kanyang katawan. Sabi ni Hansen. Crepe Myrtle, pinahahalagahan ko talaga ang tulong mo. Bilang gantimpala, tanggapin mo ang suntok ko. Kasabay nito, itinataas niya ang kamao at sinuntok si Crepe Myrtle sa tiyan. Tiyak na ngayon ni Hansen na si Crepe Myrtle ang Mr. God mula sa Geno Hall. Bukod sa kanya, walang nakakaunawa sa universo ng ganito. Sa level na ito, kahit sina Chinshu at Tai ay hindi kasing galing ng God Hall leader. Alam ni Hansen na hindi talaga nakikipaglaban si Crepe Myrtle. Maraming pagkakataon si Crepe Myrtle na itaboy siya sa battlefield, ngunit palaging pinipili niyang manatili at makipag-usap. Maging ang universe theory ay malinaw na gusto ni Crepe Myrtle na ipaliwanag kay Hansen. Gusto niyang maintindihan ni Hansen ang kasalukuyang klase ng katawan niya. Sinabi rin ni Crepe Myrtle kay Hansen na maaaring mali ang kanyang universe theory. Kailangan pa ni Hansen alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang katawan sa pamamagitan ng sariling pag-unawa. Ang katawan mo ay nasa chaos mode pa rin. Isang tulad mo ay hindi masaktan ngayon. Hindi planado ni Crepe Myrtle na umiwas. Ang kanyang katawan ay gawa sa maliwanag na spirit lights. Nagmumukha siyang di makatotohanan. Sa unibersong iyon, kaunti lang ang kapangyarihan na kayang saktan si Crepe Myrtle. Parang wala nga. Maliban kung tatahakin ang huling hakbang, kahit si Chinshu ay hindi makakasakit kay Crepe Myrtle. Si Crepe Myrtle ay kalahating hakbang na lamang mula sa universe class. Isa iyon sa mga dahilan. Ang pinakamahalaga ay siya ang leader ng Geno Hall, na parang makina na kumokontrol sa universo. Siya ang pinakadakilang master sa universo. Sa universo, maliban kung may universe-class power, hindi siya masasaktan. Nang tumama ang kamao ni Hansen sa tiyan ni Crepe Myrtle, tumigil ito sa pagsasalita. Bumukas ng malapad ang mga mata niya. Lumiit ang pupils. Pang! Sa gitna ng kamao ni Hansen, makikita ang alo na dumaan sa katawan ni Crepe Myrtle. Para bang ang katawan niya ay malaking blob ng jelly. Kabanata 3437. Tumingin si Hansen kay Crepe Myrtle at nagtanong. Kamusta ang suntok ko? Huminahon ang katawan ni Crepe Myrtle. Sumagot siya. Hindi masama. Sinabi niya iyon ng simple, na para bang walang nangyari. Sa kanyang puso, labis siyang nagulat. Ang suntok ni Hansen ay puro lakas ng katawan. Yumanig ang kanyang katawan. Hindi niya maisip kung paano iyon nangyari.
Para si Crepe Myrtle ay ibang klase ng God Spirit. Pagkatapos ng lahat, kilala siya bilang Geno Hall leader. Sa totoo lang, ang Geno Hall ay isang templo ng Super God Spirit, at si Crepe Myrtle ang pangunahing Diyos nito. Ang 12 Annihilation Class God Spirit at iba pang lower class God Spirit ay mga sub-gods lamang. Ang lahat ng kapangyarihan mula sa templo ng Diyos ay nagbigay kay Crepe Myrtle ng God Spirit buff. Mas malakas ang God Spirit, mas maraming buffs ang makukuha ni Crepe Myrtle. Bukod dito, kalahati ng kanyang hakbang ay nasa Universe Class. Ang lakas ng kanyang God Body ay mas mataas kay Chinchu. Maliban kung may Universe Class power, walang sino man ang makakagalaw sa kanyang God Body. Ngunit pinanginig ng kapangyarihan ni Hansen ang kanyang God Body. Gusto nang sumabog ang katawan ni Crepe Myrtle. Patuloy na umuugong ang kanyang utak matapos ang napakalakas na suntok. Bagaman dahil sa pagiging mapagmataas ni Crepe Myrtle, sapat na iyon para labis siyang magulat. Iniisip ni Crepe Myrtle. Ang katawan niya ay nakakatakot. Ang purong lakas ng katawan niya ay napakalakas na. Kung matutunan niyang kontrolin ang katawan niya balang araw, kahit kunin ni Chinchu ang hakbang na iyon, baka hindi siya maging karapat-dapat na kalaban. Okay ka lang ba? Nakita ni Hansen na tahimik si Crepe Myrtle, hindi nagsasalita o gumagawa ng anumang kilos. Akala niya masakit ang suntok niya kay Crepe Myrtle. Sa ilalim ng pagpigil ng 28 starlights ni Crepe Myrtle, nagawa pa rin ni Hansen na i-activate ang kanyang body power. Sa pagkakataong ito, hindi galing sa labas ang kapangyarihan. Galing ito sa kanyang kalooban. Sa wakas, nagawa niyang mapaandar ang kanyang body power. Naramdaman ni Hansen na ang kapangyarihang na-activate niya ay maliit lamang. Kung nais niyang gamitin ang buong kapangyarihan ng katawan niya, hindi niya maisip kung anong trick na kakailanganin para magawa iyon. Paano ako magkakaroon ng problema? Malayo pa ang kapangyarihan mo para masaktan ako. Itinaas ni Crepe Myrtle ang kanyang ulo at nagpakita na parang walang nangyari. Tunay ba? Kung ganun, maganda iyon. Subukan mong tiisin ang ilang suntok ko pa. Gusto ni Hansen subukan ang kanyang paraan ng ilang beses pa at tingnan kung makakakuha pa siya ng mas maraming kapangyarihan mula sa loob ng katawan niya. Ngayon, nagulat ang puso ni Crepe Myrtle, ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha. Iniisip niya, kung tatanggapin ko pa ang ilang suntok mo, magsisimulang magdusa ang aking God Body. Pumunta si Crepe Myrtle doon para supulin si Hansen at matutunan kung paano kontrolin ang katawan niya. Agad niyang napagtanto na hindi sapat ang kanyang kapangyarihan para supulin si Hansen. Hindi niya ma-activate ang kanyang kapangyarihan. Bagaman nagawa ni Hansen i-trigger ang kaunting kapangyarihan, puro body power lamang ito. Alam niya na ito ang pinakapayak na kapangyarihan. Malayo pa siya sa tunay na malakas na kapangyarihan. Nilikha ng Human Alpha ang Story of Genes, ngunit hindi niya ito pinractice. Si Hansen, gayunpaman, ay nagpractice. Kung alam ni Human Alpha na makakatulong ang kanyang Story of Genes sa paglikha ng ganitong kakila-kilabot na katawan, siguro pagsisisihan niya ang landas na pinili niya. Iniisip ito ni Crepe Myrtle nang magdesisyon. Itinaas ni Crepe Myrtle ang ulo, tiningnan si Hansen, at sinabi, Hansen, kahit malakas ang katawan mo, kung noong panahong iyon ay kaya mo talagang kontrolin ang katawan mo, sa palagay ko hindi kita matatalo. Ngayon, wala kang pagkakataong mag-improve. Ano ibig sabihin nun? Nagulat si Hansen sa pahayag. Akala niya ay hindi nakikipaglaban si Crepe Myrtle. Ngunit sa tono nito, para bang gusto niyang pigilan siya na mag-level up bago ang huling laban. Nagkamali ba ako? Hindi ba ito ang Geno Hall leader? Tanong ni Hansen sa sarili. Hindi alam ni Hansen na hindi planado ni Crepe Myrtle manalo. Pagkatapos makita ang katawan ni Hansen, nagpa siyang itaboy si Hansen. Ayaw niyang makipaglaban siya kay Human King. Kung makaharap ni Hansen si Human King ngayon, tiyak siyang matatalo. Kailangan ni Hansen ng higit pang oras. Kahit makalakad na sa huling hakbang si Human King, magkakaroon pa rin si Hansen ng pagkakataong manalo. Kailangan munang magdesisyon ni Crepe Myrtle. Gusto niyang itaboy si Hansen sa laban para lumaki pa. Tiningnan ni Crepe Myrtle si Hansen at malamig na sinabi. Ang ibig kong sabihin, ngayon ay mananalo ako. Sa kalungkutan at pighati, kailangan mong iwan ang laban. Siguro hindi. Natagpuan na ni Hansen ang paraan upang gamitin ang katawan niya. Hindi na siya defenseless. Napangiti si Crepe Myrtle ng kakaiba. Walang makakaalinsunod sa nais kong mangyari. Bago makapagsalita si Hansen, pinagsama ni Crepe Myrtle ang kanyang mga kamay at binuksan. Nang bumukas, may godlight. Napakalakas ng liwanag. Pumailan lang ito sa buong battlefield ng 33 skies. Parang higanteng araw. Lahat ng nanunood ng laban ay nasaktan ang mata. Hindi nila kayang tingnan ng diretso. Pumikit sila. Kahit ang mga elite na kayang tiisin ang liwanag ay tanging liwanag lamang ang nakikita.
Hindi nila makita ang aktwal na nangyayari sa arena. Nakakita pa rin si Hansen sa kabila ng liwanag at napansin ang mga galaw ni Crepe Myrtle sa loob ng liwanag. Nang buksan ni Crepe Myrtle ang kanyang mga kamay, may space rift sa pagitan nito. Sa loob ng space rift, lumitaw ang isang lumang pinto. Hindi ba iyon ang pinto ng Geno Hall? Nang makita ang pinto, nagulat si Hansen. Kung nagawa ni Crepe Myrtle na tawagin ang pinto ng Geno Hall, ibig sabihin siya ang taong nasa loob ng Geno Hall. Nang ganap na mabuksan ni Crepe Myrtle ang kanyang mga kamay, nakita ang buong pinto ng Geno Hall. Buksan! Sigaw ni Crepe Myrtle. Bumukas ang lumang misteryosong pinto. Biglang sumili ang napakaliwanag na godlight mula sa pinto. Ito ang liwanag ng 10,000 race lanterns, ngunit hindi pa rin naiintindihan ni Hansen kung bakit ang Geno Hall ay mayroon lamang race lanterns ng Geno Universe. Walang lantern para sa Universe ng Kingdoms. Ang Universe ng Kingdoms ay tahanan ng anumang God Temples. Wala sa Geno Universe. Tiningnan ni Crepe Myrtle si Hansen at sinabi, Hansen, pumunta ka. Makikita mo ang kailangan mo dito sa loob. Tiyak na alam ni Hansen na ito ang Mr. God ng Geno Hall. Naguluhan siya at nagtanong, Kuya, ano ibig sabihin nun? Makikipaglaban ako kay Chin-Shu. Kung itataboy mo ako, ikaw na lang ang lalaban kay Chin-Shu. Wala nang Chin-Shu, sagot ni Crepe Myrtle. Ano ibig mong sabihin? Nagulat si Hansen. Hindi niya alam ang nangyari sa ibang arenas. Hindi niya alam na kinain na ni Human King si Chin-Shu. Kabanata 3438. Kinain si Chin-Shu ng ibang tao para maging mas nakakatakot, sabi ni Crepe Myrtle. Kung magtagumpay si Bauer na pagsamahin ang Gene Seed, maaaring mapagtagumpayan niya si Chin-Shu. Sa ngayon, kung susubukan niyang talunin ang lalaking iyon, marahil 50% lang ang tsansa niyang magtagumpay. At iyon ang aking pinakamataas na inaasahan. Ano? Talaga ba nangyari iyon? Sino ang nakain si Chin-Shu? Hindi makapaniwala si Hansen na may nakain na ibang tao kay Chin-Shu. Wala akong oras para ipaliwanag sa'yo. Hindi na marami ang oras na maibibigay ko. Kung magtatagumpay ang lalaking iyon na makuha ang hakbang na iyon, ayos lang kung pipiliin niya ang ibang landas kaysa sa plano ni Chin-Shu. Ngunit kung susundan ng bagong felon ang parehong daan, mas malaki ang pinsalang maidudulot sa universo. Kaya, kailangan mong kontrolin ang katawan mo ng mabilis. Sa ganitong paraan, baka kaya mong talunin siya. Pagkatapos sabihin iyon ni Crepe Myrtle, pinagsama niya ang mga kamay at sumigaw. Go! Dapat mong maranasan ang himala ng Geno Hall. Lumabas ang godlight ng Geno Hall. Nilikha nito ang kakaibang vortex na humatak sa katawan ni Hansen. Sabi ko, Kuya, ayoko pumunta sa Geno Hall mo. Gusto kong labanan ang lalaking iyon ngayon. Sinubukan ni Hansen labanan ang paghihila, pero hindi gumana. Ang pinto ng Geno Hall ay sumakop sa langit at lupa. Sa paano man, nahatak ang kanyang katawan sa pinto. Boom! Nawala ang bukas na pinto. Nawala rin ang godlight sa battlefield. Nakabalik ang paningin ng mga elite na nanunood. Napansin nila na si Crepe Myrtle lamang ang naiwan sa battlefield ng 33 skies. Wala na si Hansen. Panalo si Sanmo. Nagbago ang mukha ni Tang Xinliu. Sa Geno tablet, nawala ang pangalan ni Hansen. Tanging si Crepe Myrtle ang naiwan. Halata na natalo si Hansen sa laban. Namutla si Jianra na halos wala na siyang dugo sa mukha. Kung natalo lang siya at umuwi, ayos lang. Pero kung mamamatay siya, napakadelikado. Si Hansen ay umasa lang sa sakripisyo ng iba para maabot ang hakbang na iyon. Kapag naranasan, lumalabas ang kanyang tunay na kakayahan. Akala ko ang God of Wealth ay kamangha-mangha. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Sa Universe ng Kingdoms, maraming tao ang natuwa sa resulta. Sa Geno Universe, nanatiling tahimik. Hindi makapaniwala na natalo si Hansen ng ganoon lang. Isang laban na mula 4 hanggang 2 ang naganap sa pagitan ng Ancient Devil at Human King. Natalo ni Ancient Devil ang Big Sky Demon upang makipaglaban kay Human King. Tiningnan ni Human King si Ancient Devil at sinabi, Ancient Devil, ikaw ang Vice President ng God Chaos Party. Pinili ni Burry Path God na labanan si Chin-Shu, at pinatay siya ni Chin-Shu gamit ang isang kamay. Gusto mo bang ulitin ang kapalaran ni Burry Path God? Natalo mo ba si Chin-Shu? Napangisi si Human King. Parang oo, sagot ni Ancient Devil. Sasabihin mo, ano ang gagawin mo? Kung nakarating na ako dito, wala nang dahilan para umatras. Sabi ni Ancient Devil kay Human King. Akala mo ba mas malakas ka kaysa kay Chin-Shu? Tumingin si Human King kay Ancient Devil ng interesado. Hindi ako mas malakas kay Chin-Shu, pero medyo matigas ang ulo ako, sagot ni Ancient Devil. Kung hindi ako haarang, hindi ako umatras. Kailangan kong subukan.
Kung aalis ka ngayon, maiiwan ka pa. Kung lalaban ka, papatayin kita. Ano ang huling desisyon mo? Tahimik na sabi ni Human King. Para bang nakikipag-usap siya sa matagal na kaibigan. Wala rin siyang malapit na koneksyon kay Ancient Devil. Hindi ba sinabi ko na matigas ang ulo ako? Hindi ako umatras kung hindi ako haharap sa hadlang. Para sa akin, wala nang ibang pagpipilian. O iyon o pinili na ng Diyos ang aking landas para sa akin. Sinabi iyon ni Ancient Devil habang kumakapit ang mga kamao. Nahila si Hansen sa pinto ng Gino Hall ng malakas na puwersa ng suction. Noon, palagi niyang nakikita ang 10,000 race lanterns na nagliliyab sa loob. Naipailaw na rin niya ang lantern para sa crystallizer race. Pero ito ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa Gino Hall. Pagpasok sa Gino Hall, ang unang nakita niya ay ang 10,000 race lanterns. Nakaayos ang mga ito sa magkabilang gilid ng hall. Nakakaramdam ito ng kakaiba. Parang gabay ang mga ilaw sa magkabilang gilid sa daan patungong impyerno. Nakakatakot ang itsura. Iniisip ng mas mataas na lahi na ang race lanterns nila ay nasa loob ng Gino Hall, pero hindi nila alam na parang street lamps lang iyon. Hindi gaanong nirespeto. Maswerte kung hindi lang ito tinapakan. Naglakad si Hansen sa tabi ng race lanterns. Napaka-espesyal ng Gino Hall. Malaki ang hall. Noon, hindi niya makita ang dulo ng hall mula sa pinto. Dalawang gilid lang ng race lanterns ang gumagabay sa daan. Nakasara ang pinto ng Gino Hall. Hindi makabalik si Hansen. Kailangan niyang sundan ang race lanterns at umusad upang makita kung ano talaga ang gusto ipakita ni Mr. God. Sinabi niyang may kailangan ako dito, kaya gusto kong makita iyon. Hindi siya nagpabagal, kaya pinalakas niya ang kanyang hakbang. Nagliliwanag ang 10,000 race lantern sa distansyang hindi gaanong malayo. Hindi na siya naglakad ng matagal bago makita ang dulo ng race lanterns. May pader doon. Gawa ang pader sa lumang jade carving. Napaka-espesyal nito. Tiningnan ni Hansen, pero hindi niya makita ang dulo. Hindi rin niya makita ang simula. Parang walang hanggan ang jade wall. Ang mas kakaiba, walang katapusan ang pader. Ngunit nakita ni Hansen ang lahat ng nakaukit sa jade wall. Hindi may larawan ang pakiramdam. Maraming text sa jade wall. Nang pinagtutukan ni Hansen, nakita niya ang mga pamilyar na salita tulad ng crystallizer, sky, Buddha, at iba pa. Malinaw, ito ang mas mataas na lahi na nag-iilaw ng lantern sa Gino Hall. Pinaka-interesado si Hansen sa Jade Wall na may higit sa 10,000 salita. Habang pinag-aaralan ni Hansen, nakita niya ang pamilyar na salita, feather. Naalala niya na pinaalis ang feather race mula sa higher races ni Kung Fei. Bakit naroon pa rin ang feather sa Jade Wall? Ibig bang sabihin nito na sino mang maging higher race ay mananatili sa Jade Wall magpakailanman? Tiningnan ni Hansen ang paligid. Maraming pamilyar at kakaibang salita, pero hindi niya nakita ang salitang human. Nakalungkot iyon. Tumigil ka sa pagtingin. Walang human sa Jade Wall. Isang boses ang narinig sa tenga ni Hansen. Lumitaw ang pamilyar na anino sa Jade Wall, nakatayo sa tabi niya. Iyan ka, sino iyon sa 33 Skies Arena? Nang makita ang tao, nagulat si Hansen. Siya ang Mr. God na kilala niya noon. Kabanata 3439. Huwag kang masyadong magulat, sabi ng Diyos habang tumatawa. Ako ang Gino Hall leader. Hindi ko pwedeng hayaan lahat na malaman na sumali talaga ako sa mga laban sa Gino tablet. Ang humanap ng doppelganger para humarap sa aking pangalan ay hindi naman mahirap. Naiintindihan ni Hansen na ang relasyon ng Gino Hall at Gino tablet ay parang ruling party at opposition party. Ang Gino Hall leader ang totoong presidente. Ang pagpapahintulot sa ibang presidente na sumali sa eleksyon para sa ibang partido ay hindi tama. Si Crepe Myrtle ba ay isa sa mga pangalan mo? Tanong ni Hansen. Umiling ang Diyos. Hindi. Ang Crepe Myrtle ang tunay kong pangalan. Wala lang masyadong nakakaalam nito. Sabi ko, Kuya Crepe Myrtle, ano ba ang ginagawa mo sa akin? Bakit mo ako hinatak sa Gino Hall ngayon? Hindi masyadong may mood si Hansen para makipag-chit-chat lamang. Sabi ni Crepe Myrtle, sa lakas mo, baka hindi sapat para talunin ang lalaking iyon. Kaya hanggang hindi mo pa natututo kontrolin ang katawan mo, hindi ko irerekomende na labanan mo siya. Kung hindi ako lalaban, si Bauer na lang ang lalaban sa kanya, sabi ni Hansen. Kaya't wala kang gaanong oras, sabi ni Crepe Myrtle. Kaya kailangan nating magsimula ngayon. Anong ibig mong sabihin? Pwedeng hulaan ni Hansen ang nangyayari, pero hindi niya alam eksakto ang plano ni Crepe Myrtle. Itinuro ni Crepe Myrtle ang Jade Wall at tanong. Alam mo ba kung bakit ang Universe of Kingdoms ay walang race lanterns pero may God Temples, at bakit ang Gino Universe ay may race lanterns pero walang God Temples?
Gusto kong malaman ang sagot ni Hansen. Energy transferal comes from yin and yang. Ngumiti si Crepe Myrtle, sa simpleng salita, kapag kumain ka ng cake, hindi mo ito dinudumi bilang cake. Namula ang mukha ni Hansen. Hindi niya akalain na magsasalita ng ganoon ka-crude ang isang tao tulad ni Crepe Myrtle. Og! Og! Narinig ko ito mula sa isang interesanteng tao noong naglalakbay ako. Maaaring crude, pero may katuturan. Umiling si Crepe Myrtle at nagpatuloy. Ang reincarnation ng dalawang universal lives ay pareho. May yin at yang ang dalawang universal lives. Kahit nakabaligtaran ang yin at yang, hindi ibig sabihin na hahati ang mundo sa dalawa. Pero kung kailangan mong hatiin, aling universe ang pipiliin mo? Pag-isip ng sandali, sabi ni Hansen, mas pakiramdam ko ay yin ang Geno universe. Bakit mo nasabi iyon? Tiningnan ni Crepe Myrtle si Hansen. Dahil wala namang pure human sa Geno universe, sabi ni Hansen. Tama ang sinabi mo, sagot ni Crepe Myrtle. Mas parang yin ang Geno universe, pero hindi dahil walang humans. Mas dahil mas original ang buhay doon. Original. Hindi maintindihan ni Hansen. Hindi ipinaliwanag ni Crepe Myrtle. Wala akong oras ipaliwanag kung bakit wala akong oras ipaliwanag. Ipagpalagay mo na lang na ang buhay sa Universe of Kingdoms ay natatakpan ng human skin. Sa Geno universe, inalis mo ang human skin. Pagkatapos, itinuro ni Crepe Myrtle ang Jade Wall. Ang Jade Wall na ito ay nagtatala ng lahat ng gene races na naging higher races. Siyempre, hindi lang mga pangalan ng higher races ang narito. Itinatala rin nito ang progreso ng gene race habang lumalaki. Ang Jade Wall na ito ay tinatawag na Evolution Wall. Hindi mo lang ako dinala dito para sabihin ito, di ba? Tiningnan ni Hansen ang Evolution Wall habang nagsasalita. Evolusyon ng katawan mo ay naiiba sa ibang nilalang sa universo. Ibig sabihin, nawala ka sa tamang landas at kailangan mong buuin ang sarili mong daan. Walang makagagabay sa'yo. Naliligaw ka sa gubat mag-isa. Naniniwala ako na makakatulong ang Evolution Wall ng kaunti. Dapat makatulong ito sa pag-unawa sa sarili mo. Pagkatapos sabihin iyon ni Crepe Myrtle, inilapat niya ang mga kamay sa Evolution Wall. Maraming text sa Evolution Wall ang nagliwanag. Naglabas ang mga salita ng God Music. Bawat salita ay dati normal lamang. Ngayon, nagkaroon ng laman at buto. May sariling presensya. Kung titingnan ng minsan, hindi mo malilimutan. Para bang buhay na ito, hindi lang text. Nang tumingin si Hansen sa feather, nakita niya ang isang anghel na may puting pakpak. Nang tumingin siya sa Buddha, nakita niya ang isang seryosong Buddha. Bawat salita ay kumakatawan sa God music ng bawat lahi. Hindi talaga sila umiiral, parang stereotype lamang ng pinakamainam para sa bawat lahi. Habang pinagmamasdan ni Hansen, nakita niya ang Evolution Wall na nagpakita ng mga text na kasing liwanag ng araw. Nakilala ni Hansen ang salitang sky, ibig sabihin ay sky race. Ang lahi ng sky ay isang offshoot ng very high. Mukhang tao, pero may presensya ng sky. Sa kagandahan nito, nakita ni Hansen ang isang lalaki mula sa sky lumabas sa Evolution Wall. Mukhang Sky Palace leader siya. Medyo katulad ni Yu Shangsen at Lone Bamboo. May lahat ng benepisyo ng sky ang lalaking ito. Malakas, masama, matigas ang ulo, at walang takot. Dala niya ang lahat ng talento ng Sky na hindi alam ni Hansen noon. Ang presensyang inilabas niya ay nagbigay kay Hansen ng pakiramdam ng pagiging inferior. Sabi ni Crepe Myrtle, ang Evolution Wall ay maaaring lumikha ng final mode ng isang lahi. Kahit ito ay teorya lamang at hindi umiiral, susundan ng lahat ng nilalang ang landas na ito ng 70% accuracy maliban na lang kung may kakaibang pangyayari. Kung hindi, kahawig ng final evolution ng lahi ang ganito. Tumingin si Hansen sa Skyman at nag-isip. Tinanong. Iyan ba ang nangyari sa Sky nang maging universe class sila? Hindi naman. Sa buong kasaysayan, mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, hindi bababa sa 10,000 races ang naging higher race. Kahit gaano pa ang calculation, wala pang nakarating sa universe class. Iba-iba ang lahi at potential, pero kakaiba ang paraan para maabot ang pinakamataas. Kahit ang pinakamahusay na lahi mula sa sinaunang panahon, maabot lamang nila ang God Chaos Party Leaders level sa pinakamataas. Half step lang mula sa universe class. Tiningnan ni Crepe Myrtle ang text na naglalarawan ng Sky. Magaling ang talent ng Sky at potential nila. Sa lahat ng henerasyon ng Sky, kung maabot nila ang kanilang maximum potential, kahit ikumpara sa akin, maliit na kaibahan lang. Siyempre, ngayon, malayo pa sila sa level na iyon, kaya assumption lang ito. Tumingin si Hansen sa Evolution Wall at tanong. Gusto mo bang hulaan ng Evolution Wall ang daan ng aking evolusyon? Umiling si Crepe Myrtle, nakangiti. Sinubukan ko na. Hindi pwede.
Ang ebolusyon ng genes mo ay naglakbay sa landas na hindi narating ng ordinaryong nilalang. Hindi pwede ang evolution wall para sa katawan mo. Kung ganun, ano bang gusto mong sabihin? Hindi maintindihan ni Hansen. Walang silbi ang evolution wall para sa'yo, pero pwede nitong hulaan ang kinabukasan ng iba pang lahi, ngumiti si Crepe Myrtle. Kaya pwede pa rin itong magamit sa'yo. Subukan mo. Huwag mo akong pabayaan. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Hansen. Nahila siya papasok sa evolution wall. Kabanata 3440. Lumalawak ang anino ng sky sa mga mata ni Hansen. Isang nakakatakot na presensya na hindi maipaliwanag sa salita ang bumabalot sa kanya. Nakakatakot ang presensya, ngunit hindi sapat para sirain ang kalooban at determinasyon ni Hansen. Gayunpaman, ang presensya ng Sky ay nagdulot pa rin ng pagkabigla kay Hansen. Kahit peking karakter lamang ito, higit pa sa simpleng kalkulasyon, napakalakas nito. Mahirap matukoy kung tunay na buhay ang Sky o isang anino lamang. Hindi na pinansin ni Hansen iyon. Nakita niya ang isa pang makapangyarihang anino mula sa Godlight, isang kakaibang lalaki na may 3 ulo at 6 na braso. Isa ito sa mga destroyed. Mas malakas ang nilalang na ito kaysa sa sinumang destroyed elite na nakita na ni Hansen. Para itong demon god na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Nakakatakot ang presensya nito, para bang dagat o impyerno, at sumasakal sa kanya. Sunod-sunod, lumalabas mula sa evolution wall ang mga elites, naglalabas ng matinding presensya patungo kay Hansen. Kahit gaano katatag ang kalooban ni Hansen, habang dumarami ang lumalabas, naramdaman niya ang presyon. Kung totoong elites ang mga ito, gaano man karami, wala silang magagawa kay Hansen. Ngunit dahil nagmumula ito sa evolution wall, nakakatakot makita ang mga lahi na naabot ang sukdulang potensyal nila. Kahit wala silang tunay na katawan at hindi umiiral sa realidad, tunay ang presensyang inilalabas nila. Para bang totoong katawan ang nagmumula sa kanila. Maraming makapangyarihang katawan ang lumitaw. Naramdaman ni Hansen ang matinding presyon, ito pa lamang ay anino ng 100 lahi. Gusto ni Crepe Myrtle na gamitin ang presensyang ito para supulan ang aking kalooban, upang lalo akong maging malakas. Naiintindihan ni Hansen ang rason ni Crepe Myrtle sa pagsasaayos nito, ngunit nagdududa siya kung tatama ito sa kanya. Dumarami ang mga anino. Napakalawak ng kanilang kapangyarihan na mahirap isipin. Kung ibang tao ang nasa posisyon ni Hansen, baka matalo na ang kalooban nila. Kahit si Hansen, naramdaman ang tensyon sa kanyang katawan. Sa 33 Skies Battleground, si Ancient Devil ay parabang anino ng demonyo habang lumalapit kay Human King. Hindi gumalaw si Human King. Hindi kumilos ang katawan niya. Habang nagbabago ang espasyo at kalooban sa paligid, lumalayo ang distansya sa pagitan nila. Ang katawan ni Ancient Devil, na tila anino, ay humaba. Naabot niya si Human King. Sayang naman, bulong ni Human King. Wala ni isa ang nakakaalam kung ano ang ibig niyang sabihin. Inabot niya ang kamay at hinampi si Ancient Devil na parabang pinapukpok lang ang langaw. Parang sakop ng kamay ang langit at lupa. Hindi makaiwas si Ancient Devil sa sakop nito. Bago pa man mahawakan, sapat na ang presyon para pasabugin ang katawan niya at gawing itim na alikabok na kumalat sa paligid. Isang hampas lang, nagwakas ang laban. Naglaho ang pangalan ni Ancient Devil sa Geno Tablet, tanging pangalan ni Human King lamang ang natira. Doon na ba iyon? Napakalakas ni Human King. Ito ang tunay na invincible elite. Kung ikukumpara kay Hansen, napakalayo nila. Top 4 silang lahat. Malaki pa rin ang diferensya. Sa Universe of Kingdoms, nagulat ang lahat. Napakalakas ni Human King. Nagulat sila sa pagpapakita niya. Ginamit lamang niya ang isang kamay para patayin si Ancient Devil. Pagkatapos, nakapikit at tahimik na sinabi sa sarili. Parang may death wish ang Ancient Devil. Ano ba ang ginagawa niya? Boom! 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 Pagkatapos mamatay ni Ancient Devil, bumagsak ang huling hadlang ng 33 skies. Ngayon, makikita na ang lahat ng 33 skies. Ang Geno Tablet, na nawala, ay muling lumitaw sa arena, kumikislap sa Godlight. Sa Geno Tablet, 2 pangalan ang nagniningning tulad ng 2 araw. Walang makapaniwala na sila ang huling pangalan na ilalagay sa Geno Tablet. Ito ay si Human King at Crepe Myrtle. Ang huling 2 pangalan. Tumimo sa isipan ng bawat nilalang. Hindi madaling makalimutan. Tiningnan ni Human King si Crepe Myrtle. Nagulat rin siya. Hindi niya inasahan na ang huling kalaban ay isang God Spirit. Kilala ni Crepe Myrtle si Human King, kaya hindi siya nagulat. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Human King. Hindi ko inasahan na makikita kita dito. Kilala niya si Crepe Myrtle. Sabi ni Crepe Myrtle kay Human King.
Mukhang hindi lang Chinshu ang iyong naabsorb, kundi pati ang mga alaala niya. Sabi ni Human King. Matagal ko na itong pinaplano. Kung hindi ko makuha lahat, sayang ang oras at lakas ko. At ikaw, leader ng Geno Hall, sumali sa Geno Tablet Fights. Dapat na pinsala ang reputasyon mo. Nagulat ang universo. Walang naniwala na si Crepe Myrtle ay Geno Hall leader. Hindi pwede. Sumali ang God Hall leader sa Geno Tablet Fights. Hindi nagsasalita ng walang kwenta si Human King. Totoo ba? Si Crepe Myrtle ba ang leader ng Geno Hall? Hindi gumalaw si Crepe Myrtle. Tiningnan si Human King at sinabi. Parang nakukuha mo lahat ng tungkol kay Chinshu, pero hindi mo nakuha ang tiwala niya. Hindi gumalaw si Human King. Malamig na sabi, lalaban ako kapag kailangan. Kapag hindi kailangan, bakit ko iaaksaya ang hininga ko? Pinansin ni Human King ang pagkakakilanlan ni Crepe Myrtle dahil ayaw niyang labanan ito. Bago siya tunay na makalakad sa huling hakbang, natatakot pa rin siya kay Crepe Myrtle. Bilang master ng Geno Hall, hindi sakto si Crepe Myrtle para maging leader ng Geno Tablet. Sabi ni Crepe Myrtle kay Human King. Kaka-rating ko lang dito. Hindi ko pwedeng basta umalis. Kinuha ni Hansen ang 28 starlights ko, kaya pinaghihinalaan kong gagawin mo rin iyon. Malamig na tumawa si Human King. Alam mo na hindi mo pwedeng gawin iyon, kaya bakit mo pa susubukan? Nagustuhan ko ito. Ngumiti si Crepe Myrtle. Umusad ang mga daliri niya parang starlight. Makapangyarihan si Human King, ngunit hindi niya naiwasan ang starlight fingers ni Crepe Myrtle. Tulad kay Hansen, naipit ang katawan niya ng starlight nails. Hindi nagmadali si Human King na lumaya sa pagkakaipit. Hindi man lang siya nagtangkang lumaban. Tiningnan si Crepe Myrtle at sinabi. Kung nagustuhan mo, pwede mo akong bigyan ng mas maraming starlight. Ngumiti si Crepe Myrtle. Umikot at umalis. Iniwan ang arena ng 33 skies. Walang nakakaalam na magtatapos ang Geno Tablet Fight sa ganitong paraan. Pag-alis ni Crepe Myrtle, nabura ang pangalan niya sa Geno Tablet. Tanging pangalan ni Human King ang natira. Napakaliwanag ng ilaw ng Geno Tablet. Nagniningning ang pangalan ni Human King. Ang 33 skies ay biglang naging maingay, tila bumabati sa bagong master. Nabasag ang starlight sa katawan ni Human King. Hindi siya lumapit sa Geno Tablet. Tiningnan ang katawan niya at sinabi sa sarili. Maaaring mapigilan mo ako ngayon, pero hindi magpakailanman. Ang ganitong kapangyarihan ay pansamantalang lamang magpapabagal sa aking pag-akyat ng hakbang ng ilang araw. Hindi nito mapipigilan ang anuman. Babagsak ang imperyo ninyo.